Kung ang iyong mga kamay o paa ay tila tinutusok ng libu-libong maliliit at hindi nakikitang mga karayom, o kung naranasan mo ng magising sa madaling araw dahil ang simpleng bigat ng kumot sa iyong kama ay tila hindi mo makayanan pag dumampi sa iyong mga daliri sa paa, kailangan kitang pakiusapan na itigil muna ang anumang ginagawa mo at makinig ng napakabuti. Merong isang tahimik, ngunit patuloy na lumalalang krisis na nangyayari sa loob ng iyong katawan sa mga oras na ito. At ang karaniwang payo ng medisina na tiisin mo na lang ang sakit o inumin mo itong painkiller ay patuloy na binibigo ang milyon-milyong mga nakatatandang Pilipino. Ang iyong nararamdaman ay hindi lamang simpleng pasma, hindi lang mahinang sirkulasyon ng dugo o normal na bahagi ng pagtanda. Ito ay isang biolohikal na senyales ng paghingi ng saklolo mula sa iyong mga nerves o ugat na sa literal na kahulugan ay unti-unting namamatay sa gutom. Ngunit heto ang katotohanan na kadalasan ay wala ng oras ang maraming doktor na ipaliwanag sa iyo. Ang pagkagutom na ito ng iyong mga nerves ay hindi aksidente, at sa maraming pagkakataon, ito ay hindi isang habambuhay na sumpa na hindi na maibabalik sa dati. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Sa aking 20 taon ng pagsusuri at panggagamot sa kalusugan ng mga nakatatandang Pilipino, nakakita na ako ng mga pasyenteng sumuko na sa isang buhay na puno ng pamamanhid. Sila yung mga pasyenteng hindi na maramdaman ang pedal ng gas ng kanilang sasakyan. Kapag nagmamaneho, hindi na kayang ibutones ang sarili nilang mga polo shirt tuwing magsisimba, at nabubuhay sa matinding takot na maglakad sa hindi patag na semento dahil baka sila ay matumba. Ngunit nakita ko rin kung paano nila nagawang pigilan at baligtarin ang pagkasirang ito. Hindi nila ito ginawa sa pamamagitan ng pag-inom ng mas matatapang na gamot sa sakit. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagbuhay sa isang partikular na metabolic switch sa katawan na kumokontrol kung paano kumukonsumo mo ng enerhiya ang iyong mga nerves. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang kumpleto at malalim na masterclass tungkol sa pag-aayos at pagbuhay muli ng mga nasirang ugat. Lalagpasan natin ang mga simpleng payo. Ipapakita ko sa inyo ang eksaktong nutrisyon na natutunaw sa taba na kayang lampasan ang mga bara sa inyong mga selula, ang mga inaakala ninyong malulusog, na nakasanayan na sa totoo, ay nagpapabilis pala sa pagkasira ng inyong mga ugat, at ang tiyak na hakbang-hakbang na paraan upang muling buuin ang internal na linya ng kuryente ng inyong katawan. Bago tayo dumiretso sa solusyon, kailangan nating maging ganap na tapat at prangka tungkol sa problema. Dahil kung hindi mo naiintindihan kung paano nasisira ang makina, hindi mo ito kayang ayusin. Ang kondisyong ating tinatalakay ay tinatawag na peripheral neuropathy. Ang salitang peripheral ay nangangahulugang mga nasa dulo ang iyong mga kamay at paa. Ang neuro ay tumutukoy sa nerves o mga ugat na nagdadala ng pakiramdam. At ang pathy ay nangangahulugang pagdurusa. Sa makatuwid, ito ay ang pagdurusa ng mga ugat sa dulo ng iyong katawan. Kadalasan nagsisimula ito ng napakaliit at hindi napapansin. Marahil ay pakiramdam mo ay nakatapak ka sa isang nakarolyong medyas sa loob ng iyong sapatos, kahit na ikaw ay nakayapak lamang. O kaya naman ay parang yelo sa lamig ang iyong mga paa kapag hinawakan, ngunit sa pakiramdam mo sa loob ay parang nagliliyab ito sa init. Ang mga ito
ay mga nagkakasalungat na senyales. Nalilito ang iyong utak dahil ang kawadyan ng kuryente na nagkokonekta sa iyong utak papunta sa iyong paa ay unti-unti nang napuputol o nasisira. Ito ang tinatawag nating dying back phenomenon o ang paatras na pagkamatay ng ugat. Isipin mo, ang isang mahabang extension cord na nakasaksak sa saksakan sa pader. Kung hihilahin mo ng kalahati ang plug mula sa saksakan, ang bumbilya sa dulo ng cord ay magsisimulang kumurap-kurap. Sa iyong katawan, ang bumbilya ay ang iyong paa at ang cord ay ang sciatic nerve, ang pinakamahabang nerve sa iyong buong katawan na nagmumula sa ibabang bahagi ng likod pababa sa mga binti. Dahil ito ang pinakamahaba, ito rin ang pinakamahirap bigyan ng sapat na nutrisyon. Kapag ang katawan ay nahaharap sa krisis, maging ito man ay dahil sa mataas na asukal sa dugo, matinding pamamaga o kakulangan sa nutrisyon, nagsisimula itong magtipid ng enerhiya. Kinukuha ng katawan ang limitadong supply ng dugo at nutrisyon mula sa mga kamay at paa upang protektahan ang mga mas mahahalagang organo tulad ng puso at utak. Ang iyong mga paa ang unang pinuputulan ng linya ng supply. Ang pamamanhid o pangingimay na nararamdaman mo, iyan ang pagkurap ng isang namamatay na bumbilya. Iyan ang tunog ng isang selula ng nerve na umiiyak at nagmamakaawa para sa oxygen at glucose na hindi na nito makuha. Kaya bakit nagugutom ang mga nerves na ito? Ang pangunahing salarin ay madalas na isang proseso na tinatawag na glycation. Nais kong isipin mo ang isang sariwa at hilaw na itlog. Ang puti nito ay malinaw at malabnaw. Ngayon isipin mo na binasag mo ang itlog na iyon at ibinuhos sa mainit na kalsada sa tanghali. Ito ay magiging puti titigas at magiging malutong. Ganyan na ganyan ang ginagawa ng asukal sa mga protina sa loob ng iyong katawan. Kapag ang asukal sa dugo ay nananatiling mataas ng kahit kaunti lamang, ngunit sa loob ng maraming dekada, isang kondisyon na napakakaraniwan sa pre-diabetes at insulin resistance, lalo na sa ating mga Pilipino na mahilig sa kanin at matatamis, lumilikha ito ng isang malagkit at nakalalasong putik na bumabalot sa dulo ng iyong mga nerves. Ang putik na ito ay tinatawag na advanced glycation end products o sa angkop na tawag na AGEs. Ang kalawang na asukal na ito ay bumabara sa maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na vasa nervorum na siyang may tungkuling magpakain sa iyong mga nerves. Kapag ang mga maliliit na daluyan ng dugo na ito ay nabara ng kalawang na asukal, ang nerve ay nagsisimulang mabilaukan at masuffocate. Ito ay naghahabol ng hininga. Ang estadong ito ng pagkasuffocate ay nagpapadala ng senyales ng panik sa utak na siya namang nararamdaman mo bilang sakit paghapdi pag-init o mga matatalim na parang kuryenteng gumagapang. Kalaunan kung patuloy ang pag-suffocate ang nerve ay susuko na lamang, mamamatay ito. Mawawala ang sakit, ngunit mapapalitan ito ng isang nakapangingilabot na pamamanhid. Ito ang pinakamapanganib na yugto. Ang sakit ay isang babala. Ang pamamanhid ay katahimikan. Kapag hindi mo na maramdaman ang iyong mga paa, ang isang maliit na sugat mula sa pagkakapako o pagkakasugat sa pagugupit ng kuko ay maaaring mauwi sa impeksyon, pangingitim ng sugat, o ang pinakamasaklap, amputasyon o pagputol ng paa. Kaya naman kailangan nating kumilos at makialam bago pa maging permanente ang katahimikang ito. At ang interbensyon na ito ay nagsisimula sa isang molekula
na tinatawag na transcatolase. Dito nagiging kapanapanabik at puno ng pag-asa ang siyensya. Ang iyong katawan ay merong nakapaloob na sistema ng depensa laban sa kalawang na asukal na ito. Ito ay isang enzyme na tinatawag na transcatolase. Isipin ninyo ang transcatolase bilang isang espesyal na vacuum cleaner na ginawa para sipsipin ang mga nakalalasong basura ng asukal at baguhin ito upang maging hindi nakakapinsalang enerhiya. Kapag ang enzyme na ito ay gumagana ng 100% ang iyong mga nerves ay protektado. Nananatili silang malinis, nababaluktot at mabilis makapagpadala ng senyales. Ngunit heto ang malaking problema. Ang transcatolase ay may baterya. Nangangailangan ito ng isang partikular na pinagmumula ng gasolina upang umandar. Kapag wala ang gasolinang ito, ang vacuum cleaner ay nakatambay lang sa gilid na parang patay, habang ang kalawang na asukal ay patuloy na naiipon at sinisira ang nerve. Ang gasolinang iyon ay walang iba kundi ang vitamin B1 na kilala rin bilang thiamine. Ang thiamine ang susi upang paandarin ang makina ng pag-aayos ng iyong mga nerves. Kung wala ito, hindi gagana ang transcatolase at ang pagkamatay ng nerves ay tiyak na mangyayari. Ngayon baka iniisip ninyo, Dr. Paulo, umiinom naman po ako ng multivitamin araw-araw. Kumakain ako ng tinapay at umiinom ng kape na may dagdag na B1. Dapat ay ayos lang ako. Ito ang nakamamatay na pagkakamali ng marami. Ang anyo ng B1 na matatagpuan sa karamihan ng mga mumurahing multivitamins at mga pinalakas na pagkain ay tinatawag na thiamine mononitrate or thiamine hydrochloride. Ang mga ito ay natutunaw lamang sa tubig. Mura silang gawin ng mga pabrika, ngunit napakahina ng kakayahan ng iyong katawan na sipsipin ang mga ito, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Habang tayo ay tumatanda, ang lining ng ating tiyan at bituka ay nagbabago. Mas kumakaunti ang ginagawa nating acid sa tiyan. Ang ating kakayahang maglipat ng mga nutrients na natutunaw sa tubig patawid sa harang ng ating bituka ay mabilis na bumabagsak. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag uminom ka ng ordinaryong tableta ng B, maaaring kasing baba ng 5% lamang ang aktwal na nakakapasok sa iyong dugo at mas kaunti pa dyan ang nakakaabot sa mismong selula ng nerve. Bakit kamo? Dahil ang iyong mga nerve cells ay nakabalot sa isang pamprotektang suso ng taba na tinatawag na myelin sheath. Ang pagtatangkang ipilit ang isang bitamina na natutunaw sa tubig papasok sa isang balot na gawa sa taba ay parang paghahalo ng langis at tubig. Natural itong maghihiwalay at magtutulakan. Maaari kang magkaroon ng normal na antas ng B1 sa iyong blood test. Ngunit ang iyong mga nerve sa loob ay mamamatay sa gutom dahil ang nutrisyon ay hindi makapasok sa loob ng selula. Ito ang nagdadala sa atin sa unang haligi ng ating protocol sa pag-aayos, ang benfotiamine. Ang benfotiamine ay hindi lang basta mas magandang B1. Ito ay may kakaibang estruktura. Ito ay isang natutunaw sa taba na derivative ng thiamine. Dahil ito ay natutunaw sa taba, hindi na nito kailangan ng espesyal na transporter para makapasok sa iyong katawan. Dumudulas lang ito ng direkta sa mga lamad ng iyong selula mula sa bituka papunta sa pader ng mga daluyan ng dugo at ang pinakamahalaga diretso sa matabang myelin sheath ng iyong nerve. Ipinakita ng mga pananaliksik na nailathala sa International Journal of Clinical Pharmacology
na ang benfotiamine ay nagpapataas ng antas ng aktibong thiamine sa loob ng nerve tissue ng hanggang 360% kumpara sa mga ordinaryong supplement. Ito ang pagkakaiba ng pagbuhos ng isang basong tubig sa isang nasusunog na bahay kumpara sa paggamit ng isang high-pressure fire hose. Kapag bumaha ang benfotiamine sa loob ng nerve cell, agad nitong ginigising ang enzyme na transcatolase. Umaandar ang vacuum cleaner. Nagsisimula nitong kuskusin at linisin ang mga nakalalasong basura ng asukal. Binubuksan nito ang mga daanan para sa paggawa ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit madalas na iniuulat ng mga pasyente ang malaking pagbabago sa kanilang pakiramdam sa loob lamang ng ilang linggo. Sinasagot nito ang pinakaugat ng problema, ang bara sa metabolismo. Ngunit kailangan din nating pag-usapan ang isang bagay na nagpapalala sa kakulangang ito. Ang iyong mga gamot. Kung ikaw ay umiinom ng metformin para sa iyong diabetes o diuretics, para sa mataas na presyon ng dugo, o kahit pa ang mga pangmatagalang antacids para sa pangangasim at GERD, ikaw ay nananakawan araw-araw. Tinatawag namin ang mga gamot na ito na mga magnanakaw ng nutrisyon. Ang metformin ay isang gamot na nagliligtas ng buhay para sa pagkontrol ng asukal, ngunit kilalang-kilala rin ito sa pagharang sa pagsipsip ng vitamin B12 at panggugulo sa metabolismo ng B1. Ang mga gamot na pampaihi naman ay pinipilit ang iyong mga bato na ilabas ang mga likido sa katawan, at ang mga bitaminang natutunaw sa tubig tulad ng B1 ay sumasama na rin sa pag-ihi. Napakasakit isipin ang sitwasyong ito. Ang mismong mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mga sakit na nagdudulot ng neuropathy ay siya rin palang nagpapabilis sa pagkasira ng mga ugat dahil inuubos nito ang mga nutrisyong kailangan para sa pag-aayos. Ito ay hindi isang dahilan upang itigil mo ang iyong mga gamot na inireseta ng doktor. Delikado iyon. Ngunit ito ay isang sapilitang dahilan upang uminom ka ng tamang supplements ng may talino. Para kang nagpupuno ng tubig sa isang balde na may butas sa ilalim. Kailangan mong magbuhos ng tubig nang mas mabilis kaysa sa pagtagas nito. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang haligi ng pag-aayos ng nerve. Binibigyan ng benfotiamine ng gasolina ang makina. Ngunit kailangan din nating ayusin ang pagkasira sa estruktura na nangyari na. Ang balot o pagkakabukod ng iyong mga linya ng kuryente, ang myelin sheath, ay sira-sira na at punit-punit. Upang muli itong itayo, kailangan natin ang tinatawag na master antioxidant, ang alpha-lipoic acid o ALA. Hindi tulad ng karamihan sa mga antioxidants na gumagana lamang sa tubig o lamang sa taba. Ang ALA ay kayang gumana sa parehong tubig at taba. Pinapayagan nito ang ALA na maglakbay sa bawat bahagi ng nerve cell nang walang hadlang. Ang pangunahing trabaho nito ay bawasan ang oxidative stress, ang biolohikal na pangangalawang na tinalakay natin kanina. Sa bansang Germany, ang alpha-lipoic acid ay mahigit ilang dekada nang aprobado bilang isang opisyal na medikal na paggamot para sa diabetic neuropathy. Ang mga pananaliksik tungkol dito ay napakatibay. Ipinapakita nito na pinapabuti ng ALA ang nerve conduction velocity o ang bilis ng pagtakbo ng senyales sa loob ng ugat. Kapag mas mabilis ang daloy ng kuryente sa iyong mga nerves, bumubuti
ang iyong mong balanse. Nararamdaman mo agad ang semento kapag humakbang ka at hindi nahuhuli ang pakiramdam. Gayunpaman, kailangan mong maging napakaingat sa uri ng ALA na bibilhin mo. Karamihan sa mga murang supplements ay gumagamit ng 50 sa 50 na halo ng S-lipoic acid at R-lipoic acid. Ang sintetikong version ay mahirap sipsipin ng katawan at maaari pang harangan ang pagtalab ng natural na bersyon. Ang eksaktong dapat mong hanapin ay ang stabilized R-lipoic acid. Medyo mas mahal ito, ngunit ito ay biolohikal na kaparehong-kapareho ng ginagawa mismo ng iyong katawan. Ang ikatlong haligi ay ang vitamin B12, ngunit hindi basta B12. Dapat ay ang partikular na uri na tinatawag na methylcobalamin. Ito ang construction worker ng iyong mga ugat. Ang B12 ay kinakailangan upang buuin at isynthesize ang myelin sheath. Kung wala ito, ang iyong mga nerves ay parang mga nakalabas na tanso ng kawad na nagkaka-short circuit sa tuwing magdidikit. Maraming mga nakatatanda ang kulang sa B12 dahil tulad ng B1 nangangailangan ito ng malakas na asido sa tiyan upang masipsip. Kung ilang taon ka nang umiinom ng mga antacids o PPIs para sa iyong sikmura, halos nakakasiguro ako na mababa ang antas ng iyong B12. Ngunit heto ang napakahalagang babala. Huwag na huwag kang iinom ng cyanocobalamin. Iyon ang sintetikong anyo na matatagpuan sa mga pinakamurang bitamina. Naglalaman ito ng isang molekulang cyanide na kailangan pang linisin at i-detoxify ng iyong atay. Palagi at paulit-ulit kong sasabihin, piliin palagi ang methylcobalamin. Ito ay pre-methylated. Ibig sabihin ay handa na itong gamitin ng iyong katawan agad-agad para sa pag-aayos ng nerve nang hindi na dumadaan sa proseso sa atay. Ngayon, kailangan nating harapin ang isang nakatagong panganib na palagi kong nakikita sa mga komento at naririnig mula sa mga pasyente ko sa Pilipinas. Naririnig ng mga tao na ang B vitamins ay maganda sa ugat, kaya nagpupunta sila sa mga botika at bumibili ng anumang murang Puma complex na naglalaman ng napakataas na dosis ng vitamin B6. Ito ay maaaring maging isang malaking sakuna. Ang vitamin B6 ay kakaiba. Totoo na ang kakulangan nito ay nagdudulot ng pagkasira ng nerve, ngunit ang pagkakaroon ng labis o toxicity nito ay nagdudulot din ng pagkasira ng nerve. Ito ang tinatawag na B6 paradox. Kung iinom ka ng mataas na dosis ng sintetikong anyo na pyridoxine HCl sa loob ng mahabang panahon, maaari itong maipon sa iyong mga tissue at aktwal na patayin ang mga dulo ng iyong nerves. Nakakita na ako ng mga pasyenteng umiinom ng 100 miligramo ng B6 araw-araw sa pag-aakalang nakakatulong sila sa sarili nila, ngunit ang totoo ay mas pinalalala pa nila ang kanilang neuropathy. Ang panuntunan para sa B6 ay simple lamang katamtaman at tamang anyo. Hanapin ang aktibong anyo na tinatawag na P5P. Ang anyong ito ay hindi naiipon sa nakalalasong antas ng kasing dali ng sintetikong bersyon at panatilihin ang dosis sa tamang dami lamang. Kadalasan, ang mas mababa sa 25 miligramo hanggang 50 miligramo ay higit pa sa sapat. Ang mas marami ay hindi nangangahulog kang mas maganda. Ang mas maganda ay mas maganda.
Kaya't kapag tumitingin ka ng formula para sa suporta sa nerve, basahin ang likod ng bote. Kung nakita mo ang pyridoxine HCl sa napakataas na dosis tulad ng 100 miligramo, ibalik mo iyon sa estante. Gusto mo ng isang formula na gumagalang sa maselang balanse ng iyong neurolohiya, hindi yung o-overdosein ito. Tingnan naman natin ang ika-4 at madalas makalimutang sangkap, ang acetyl L-carnitine o LCAR. Habang nililinis ng benfotiamine ang mga tubo at itinatayo ng B12 ang balot ng kuryente, ang ALCAR naman ang nagbibigay ng matinding enerhiya para sa mitokondria, ang mga planta ng kuryente sa loob ng iyong nerve cell. Ang mga nerves ay gutom sa enerhiya. Kumukonsumo sila ng napakaraming ATP para lang makapagpadala ng senyales papunta at pabalik sa utak. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang acetyl L-carnitine ay tumutulong na bawasan ang sakit at pinapabuti ang paglago muli ng mga nerve fibers sa pamamagitan ng pagpapataas ng kahusayan ng mitokondria. Ang isang malaking pagsusuri ng mga klinikal na pag-aaral ay nagpakita ng makabuluhang pagbawas ng sakit sa mga pasyenteng umiinom ng ALCAR. Lalo itong nakakatulong kung ang iyong neuropathy ay may kasamang panghihina ng kalamnan o mabilis na pagkapagod ng mga binti kapag naglalakad sa palengke. Ngayon, nais kong ilipat ang ating usapan mula sa mga supplements papunta sa kapaligiran na iyong nililikha sa loob ng iyong katawan. Maaari kang uminom ng lahat ng benfotiamine sa buong mundo. Ngunit kung patuloy kang magbubuhos ng gasolina sa apoy, hindi kailanman mamamatay ang apoy na iyon. Ang gasolina ay ang inflammation o matinding pamamaga sa loob ng katawan. Sa partikular, ang pamamaga na dulot ng mga industrial seed oils at mga pinong carbohydrates. Ang mga vegetable oils tulad ng soybean oil, canola oil at corn oil ay nagtataglay ng napakataas na omega-6 fatty acids. Kapag kinonsumo ng labis na, hindi maiiwasan kung palagi kang kumakain ng mga processed foods, ang mga taba na ito ay nagiging bahagi ng mismong pader ng iyong mga selula. Ginagawa nitong matigas at namamagang ang mga lamad ng selula na mas lalo pang humaharang sa pagpasok ng nutrisyon. Kung seryoso ka sa pagliligtas ng iyong mga nerves, kailangan mong simulan ng isang oil change para sa iyong katawan. Itigil na ang pagkain ng mga mantika na bumabara sa iyong makinarya. Lumipat sa mga matatag at anti-inflammatory na mataba tulad ng olive oil, avocado oil, langis ng niyog at tunay na butter. Ang mga tabang ito ang nagbibigay ng mga kinakailangang materyales ng iyong katawan upang muling mabuo ang mga lipid layers ng iyong mga nerves. Bukod pa rito, kailangan mong agresibong bawasan ang pag-inom ng likidong asukal. Ang mga soft drinks, fruit juice sa karton at matatamis na iced tea ay parang rocket fuel para sa glycation. Pinapataas ng mga ito ang iyong blood sugar ng napakabilis, kaya't ang iyong transcatulase enzyme ay agad na natatalo at nasisira. Lumipat sa pag-inom ng purong tubig, tsaa o itim na kape na walang asukal. Ang nag-iisang pagbabagong ito ay kayang pababain ang pasanin sa iyong mga nerves ng hanggang 50% sa loob lamang ng isang linggo. Pag-usapan naman natin ang The Awakening o ang paggising. Ito ay isang pangyayari na kailangan mong paghandaan ng iyong isip. Kapag sinimulan mo ang protocol na ito, ang pag-inom ng benfotiamine
R-ALA, at methylcobalamin, ang iyong mga nerves ay magsisimulang magising. At minsan, ang paggising ay masakit habang ang isang patay na nerve ay nagsisimulang maglabas muli ng kuryente. Maaari kang makaranas ng pansamantalang paglala ng pangingimay, panginginig, o tila kinukuryenteng pakiramdam. Madalas naming nakikita ito. May mga pasyenteng tumatawag sa akin at sinasabing, Dr. Paulo, mas lumala po yata yung tusok-tusok. Ang isinasagot ko sa kanila, mabuti ibig sabihin niyan, buhay na ulit ang linya. Isipin mo ang pakiramdam kapag namimitig ang iyong paa dahil matagal kang nakadikwatro. Kapag tumayo ka at biglang bumalik ang daloy ng dugo, masakit ito, di ba, makumikirot, nag-iinit, tumitibok-tibok. Ngunit ang sakit na iyon ay ang pakiramdam ng buhay na nagbabalik. Ganyan din ang mangyayari sa pag-aayos ng iyong neuropathy. Ang pakiramdam ay madalas na nagbabago mula sa pamamanhid patungo sa pangingimay, patungo sa paghapdi, hanggang sa maging normal na pakiramdam. Huwag mong itigil ang protocol dahil lang nakakaramdam ka ng mas maraming aktibidad. Iyan ay madalas na senyales na lumalabas ka na mula sa silent zone ng permanenteng pagkasira at bumabalik na sa mundo ng mga buhay na tissue. Siyempre, kung ang sakit ay hindi na matiis, kumonsulta sa iyong doktor, ngunit intindihin mo ang pagkakaiba ng sakit ng pagkasira at pakiramdam ng paggaling. Nais ko ring talakayin ang papel ng magnesium. Ang magnesium ay ang mineral ng pagpapahinga. Hinaharangan nito ang mga NMDA receptors sa nervous system na nagpapadala ng pakiramdam ng sakit. Kapag ikaw ay kulang sa magnesium at 70% ng mga nakatatandang Pilipino ay kulang dito, ang volume knob ng iyong sakit ay nakatudo sa pinakamalakas. Ang pagdaragdag ng mataas na kalidad ng magnesium glycinate supplement sa gabi ay gumagawa ng dalawang bagay. Una, tinutulungan nitong pakalmahin ang mga sobrang aktibong senyales ng sakit upang makatulog ka ng maayos. Pangalawa, sinusuportahan nito ang mga reaksyon ng enzymes na kinakailangan ng B-vitamins upang gumana. Ang B1 at magnesium ay matalik na magkaibigan. Mas maayos silang nagtatrabaho kapag magkasama. Pagsama-samahin natin ito sa isang konkreto at magagawang pang-araw-araw na protocol. Tinatawag ko itong Nerve Revive Protocol, hakbang isa panggatong sa umaga. Kasabay ng iyong almusal, inumin ang benfotiamine at methylcobalamin B12. Binabahan nito ang iyong sistema ng mga senyales ng pag-aayos habang nagigising ang iyong metabolismo. Hakbang 2, ang kalasag. Inumin ang stabilized R-lipoic acid. Mas gusto ng iba na inumin ito nang walang laman ang tiyan para mas mabilis masipsip. Ngunit kung sumasakit ang sikmura mo, rito inumin mo kasama ng pagkain. Hakbang 3, ang enerhiya. Ang acetyl L-carnitine ay maaaring inumin kasama ng almusal upang magbigay ng lakas sa umaga. Hakbang 4, kalmado sa gabi. Kasabay ng hapunan o bago matulog, inumin ang magnesium glycinate. Inihahanda nito ang mga nerves para sa pagpapahinga at nakakatulong mabawasan ang mga pulikat at hindi mapakaling binti sa gabi. Hakbang 5, ang lifestyle lock. Tanggalin ang mga vegetable oils at liquid sugar sa dieta. Ugaliing maglakad ng 10 minuto pagkatapos ng iyong pinakamalaking kainan. Ang paglalakad na ito
ay umuubos sa asukal sa iyong dugo bago pa ito dumikit sa iyong mga nerves. Ito ang pinakamura at pinaka-epektibong gamot na meron ka. Gaano katagal ito bago tumalab? Ito ang pinakamadalas na tanong. Hindi mo nakuha ang iyong neuropathy sa loob ng isang gabi. Inabot ito ng maraming taon, marahil ilang dekada ng dahan-dahang pag-iipon ng sira. Kaya hindi mo rin ito maayos sa isang gabi. Ang unang 2 linggo ay madalas na saturation phase, kung saan tumataas pa lamang ang level ng nutrisyon sa iyong katawan. Ang 3 hanggang 6 na linggo ay ang activation phase, kung saan maaari mong maramdaman ang mga pagbabago at pangingimay. Ang 3 hanggang 6 na buwan ay ang regeneration phase. Dito mo na mapapansin at maaalala na buong araw mo na palang hindi naiisip ang sakit sa iyong mga paa. Mamamalayan mo na lang na naibutones mo na pala ang iyong polo shirt nang hindi nakatingin. Pasensya ang pinakamabisang reseta para sa iyo. Gusto kong ibahagi ang isang maikling kwento tungkol sa isang pasyente ko. Tawagin natin siyang Mang Roberto. Si Mang Roberto ay 72 taong gulang at isang retiradong karpintero sa Laguna. Ang kanyang mga kamay, ang kanyang buhay at ikinabubuhay, ngunit nakaranas siya ng napakatinding pamamanhid, kaya hindi na niya kayang humawak ng martilyo. Siya ay na-depress, pakiramdam niya ay nawala na ang kanyang halaga at pagkatao bilang haligi ng tahanan. Sinabihan siya ng unang doktor niya na ito ay dahil lang sa rayuma at katandaan. Isinailalim namin si Mang Roberto sa mataas na dosis ng benfotiamine at RA protocol. Sa unang 4 na linggo, wala siyang naramdamang pagbabago. Gusto na niyang sumuko at itigil ang gamutan. Ngunit pinakiusapan namin siyang ituloy lang ito. Pagsapit ng 5 linggo, tumawag siya sa akin. Umiiyak siya habang sinasabi, "Doc Paulo, naramdaman ko po yung gaspang ng kahoy kanina nang haplusin ko. Napakaliit na bagay, pero para sa akin ito ay lahat-lahat." Pagkalipas ng 6 na buwan, nakabalik na siya sa paggawa ng mga upuan sa kanyang talyer. Hindi ito milagro. Ito ay biochemistry. Meron ding mga medikal na babala na dapat ninyong malaman. Kung ikaw ay kasalukuyang sumasailalim sa chemotherapy, kailangan mo munang kausapin ang iyong oncologist bago uminom ng alpha-lipoic acid o mga B vitamins, dahil ang mga antioxidants ay maaaring makasagabal sa bisa ng ilang gamot sa chemo. Kung meron kang hyperthyroidism, mag-ingat sa pag-inom ng L-carnitine. At tulad ng palagi kong paalala, kung ikaw ay may malalang sakit sa bato, kailangan mo munang ipakita sa iyong nephrologist ang anumang babaguhin mo sa iyong mga supplements, dahil ang iyong mga bato ang nagpoproseso ng mga mineral na ito. Ang kaligtasan ay palaging nauuna. Gusto nating bumuo ng kalusugan, hindi gumawa ng mga bagong problema. Kaya bilang pagtatapos, tandaan mo na hindi ka walang laban. Ang pamamanhid sa iyong mga paa at kamay ay isang senyales, hindi isang hatol ng kamatayan. Ito ang paraan ng iyong katawan na sabihin sa iyo na ang linya ng gasolina ay barado at ang mga kable ay nakalabas na. Ngayon, nasa mga kamay mo na ang mapa para ayusin ito. Naintindihan mo na ang pagkakaiba ng walang silbing B1 na natutunaw sa tubig kumpara sa napakahalagang benfotiamine. Naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng RAL at methylcobalamin. Naiintindihan mo na ang ilang maintenance na gamot mo ay maaaring umuubos sa iyong lakas. Ikaw na ngayon ang CEO ng sarili mong kalusugan. Huwag mo nang hintayin na maging permanente ang katahimikan at tuluyang mamatay ang iyong mga ugat. Simulan mong pakainin
ang iyong mga nerves ngayon. Kung ang malalim na pag-aaral na ito ay nagmulat sa iyong mga mata kung paano talaga gumagana ang iyong nervous system, hinihiling ko na gawin mo ang dalawang bagay na ito. Una, ibahagi mo ang bidyong ito o ang mensaheng ito sa mga taong mahal mo na palihim na nagdurusa sa sakit na ito. Pangalawa, mag-subscribe sa channel na ito. Bumubuo tayo ng isang komunidad ng mga nakatatandang Pilipino na tumatangging tanggapin na ang paghina ng katawan ay hindi na maiiwasan. Sa susunod kong video, tatalakayin ko ang isa pang tila imposibleng kondisyon, ang high blood pressure at ang partikular na katas ng gulay na kayang magpaluwag ng iyong mga ugat sa loob lamang ng 45 minuto. Hindi ninyo dapat palampasin iyon. I-click ang notification bell. Mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong kwento. Binabasa ko po ang lahat ng iyan. At bago tayo maghiwalay, nais kong iwan sa inyo ang kaisipang ito. Ang ating katawan ay isang napakagandang biyaya na idinisenyo ng Diyos upang magpagaling ng kanyang sarili. Minsan, kailangan lang natin itong bigyan ng tamang mga kasangkapan at pakinggan ang kanyang mga bulong bago pa ito mauwi sa paghiyaw. Huwag maghayaang nakawin ng karamdaman ang mga magagandang taon ng inyong buhay. Kayo ay may kakayahang bumangon muli. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Manatiling matatag at naway pagpalain kayo ng malusog na pangangatawan.